Yan. We're back. So, nasa part 2 na po ako ngayon ng interview ko. Isipin nyo, layo ng dinayo ko dito sa Cerritos, sa Los Angeles. Kasama ko ulit si Jackie Monching. Isa sa mga Filipino pride na talagang, tingin ko isa sa international scene ko yung pinaka gumawa ng pangalan para sa Pilipinas. Pag-iinete. Si Tagulaw, sa Middle East, marami nagja-Japan, pero ikaw talaga yung made waves dito sa Amerika pa. Nga, ano pa nga sa ano yung sa Showtime, Oh, yung naging ano ni Kuya Kim yun. Sino pinakasikat na Pilipinong hinete sa Amerika? tunay? Naging ano ni Kuya Kim yun. Ano, Papakita ko sa iyo, mayroon akong anyway, video. Pride, we're proud of you. So ngayon, magkwento muna tayo, konting background kasi ako, alam ko, family of jockeys kayo. Di ba? Technically, kayo ay third generation na? Hindi, kami ang second generation. Ang first generation, kayo ay mga Batanggenyo, mga guse, sikat yan sa San Jose, Batangas. Oo. Tama ba ako? Oo. Ang unang batch, paano kayo napunta na salya sa karera? Sino unang guse napunta? Ang dinig ko sa istorya ng Matatanda. mga matatanda namin mga pinsan, ang una-una ay si Jackie Gusi, tsaka si Chulo. Di ko alam kung sino, sabay sila. Ano pangalan? Jackie Gusi, yung tatay Jackie ni Jackie Joseph. Si Chupiles, ang Kakampiles. Kakampiles, yung Kakampiles. Ang Kakampiles. O, sige. Ang Kakangulo, ang tatay ni Jackie Jesus. Si Kuya Ulo, inabot ko pa yan. Kasi hanggang 1980s, nasakay pa yan. Oh, Nagkasabay pa sila ni Kuya Bong. Sumakay pa yun, naabot ko pa rin yun. Inabot ko rin yan. Pero wala na, konti na lang. Parang EL Guse ba? EL Gusi siya. Yung tatay yung side, hindi ko kilala. So, ilan ba sila magkakapatid? Sila Kuya Bong? Hindi, yung mga ninuno. 10 ata sila 11 rin namatay isa Okay, so yun yung unang batch. Oo. Napunta doon, dalawa sa karerahan. Ang sabi ang Kakampiles at ang Kakangulo. Oh. Ngayon, ang tatay mo ay anak ng hindi hinete. Hindi. Ang mga gusi, kung makita mo sa Batangas, matataas. Tunay. Mga gusi matataas. Okay. Tapos, Mga 6-footer, pinakamaliit, 5'8". okay. Makikita mo sa Batangas, matataas. So ngayon, ang second generation naman, hindi, sa first generation kasama yung tatay mo? Hindi. Second generation na tatay mo? Hindi, first generation daddy ko. Kasi sumunod siya, tapos sila, ang tatay mo, tsaka sumunod na sila. ang tatay ni Kuya Bong. Magkapatid. Magkapatid yun eh. Si Kuya Abong, si Kuya Elio, tsaka yung Kuya Piles, tatlo sila naging hinete. Oo. Tama ba ako? Apat sila. Pati ang kakang ito, ang tatay naman ni JUL Gusi. JUL. Kaklase namin yun sa apprentice. So, apat pala ang first. Hindi, siguro 3 buwan lang, wala pa 3 buwan sumakay rito yun. Nagpunta na ng Amerika eh. Alright. So, sa second generation naman, Kami na. so si Ebot, Si Jesus. si Kuya Bong, syempre. Kuya Bong. El Maestro, pizza buo nito. Tapos yung Yung Manny nga, Yung- yung nadisgrasya. Jackie Manny, Jackie Jesus, Jackie Lilo, Lilo, Jackie Lilo, yung Lilo, Jackie Lilo. Sino yun? Si Kuya Cardeng. Yun ang Anong pangalan sa programa? hindi na niya inaabot yung yung mga Okay. So, Jackie Lilo na siya eh. Sa Okay. programa na siya, Jackie Lilo na siya. okay. Tapos Jackie pizza buo Manny, niya. Jackie JGP niya, si Kuya Jaime. Tatlo sila ang nanay Nanay nila. nanay Jose. nila panganay na anak ng panganay nila daddy. Okay. Tapos, Panganay nila daddy tapos ang sumunod na so kayo, tapos kayong tatlo. Si Manileño, si A.B. Guse, kuya mo. Oo. Ano pangalan ni Kuya, Jackie Manileño. Hindi, pero anong nickname? Itot. Si Itot. Kuya Itot, si Kuya Ebot, tsaka si Monching, Oo. si Kuya Bong, isa kayong apat na mga naging prominente. Kami mga second generation. Kami na yung Okay. mga- Tapos ang third kami generation, mga magpipinsan eh. ang third generation na si Sila Alvin, sila si JJ. Jesse, si Alvin, Oo. sa mga kapatid ni Alvin. Mm. Si Alvin, ang tatay niya at si Kuya Bong ay magkapatid. Magkapatid si Kuya Jun. Kuya Jun. Oo. Sota yun. Hindi nagsuota yun, hindi nag-ano yun. Talagang, parang alam ko sa electronics si Kuya Jun, nagtatrabaho. Pinograma niya na yung mga anak niya maging hinete.
Oo, kasi sa tabing karera lang sila nakatira eh. So Doon sila nakatira eh. si Alvin, si John Paul, si Anthony. Mhm. Anthony ba yung sa JAA? John Anthony si Tune, Tsaka si si, Tune. si Pau Pau, tsaka meron pang Jan eh. Yung Jan Jan. Yung Jan Japan. nasa Japan natin yung Jan. So yan yung third generation. Ngayon ang third So generation. puta, abangan ngayon ng Bayan Katisa yung fourth generation. Kung magkakaroon sila ng anak na inet. Ang balita ko, meron pa yata pahabol si Kuya Bong. Oo. Latak na ba yun? Hindi. Hindi ko natin alam. Oo, ano pangalan nun? Christian ata yung batang yun. Christian, mag-apprentice na rin yun. Nag-apprentice natin nung nandun ako sa Pilipinas last year, tinuruan ko pa nga sumakay doon sa ano. narinig ko na yun eh. Sana pinapractice yung tinuro ko sa kanya. Pagka pinapractice niya, palagi tinuro ko sa kanya. Pag sa kanya, galaw journeyman jacket siya, galaw Amerika siya. At tinuro ko sa kanya, galaw Amerika. Kasi di ba ang pananakay, kasi nung nakaraan, napanood ko si Tagulaw. Ang sakay Arabiano, yung may sakay Arabiano eh, di ba alam mo naman yun? Merong sakay Pilipino, may sakay, apat ba ang American style? Ang American style kasi, Yung ganda yun? hindi, ang American style, matining. Paano matibay? Matining, dapa, tapos maganda tingnan. Talagang Classic. pag ano talagang Ay. poster view. Poster view, ganun ang Amerika. Sumakay pati sa stretch, pati sa datingan, makita mo, talagang mga May nakadapa. kumbaga Talagang pinis. nakamalakas, oo, pinis. Ang European rider, ang Okay. mga European rider, inadapt nila yung, dati, kung sumakay yung mga European, parang si Tagulaw, yung gaganon, Yun nga, Arabian, uupo, uupo, ganun yung mga European rider. Ay, European style pa yung Ganun Tagulaw. pa. Tapos pagka pumalo, yung sila Aguila, Peter Aguila, ganun pag pumalo. Si Ace. Si Ace Aguila pala. Yun, Si Ace. ganun. Mga European rider yun, ganun. Mga ibang Japanese rider, ganun. Ang Japanese naman. Ganun din ibang Japanese rider. Okay. Pero inadapt ng European, ang naging maganda ngayon, ang Amerika, inadapt yung lakas ng European rider. Kasi dati ang Amerika, pinis, tapos all in the hands, sabi nila. Tapos wala yung lakas. Pero ngayon, inadapt ng Amerika yung lakas ng galaw ng ang European rider. Makita mo ngayon yung gumalaw yung mga tiga-Amerika, talagang sobra. Dati talagang buwat-buwat lang. Ngayon, talagang binubuhat, talagang sobra. Ngayon naman, ang inadapt naman ng European rider, yung style ng Amerika, dumadapa na sila ngayon, tapos hindi na sila tumatalbog ngayon. Okay. Pansinin mo yung mga gumaling na European rider sa Amerika. Si Flavien Pratz, si Giroux, si Riff Spoli, si yung matanda nang nag-retire, may kaso, yung... Ortiz. Hindi, si Frank Editori. Frankie de Frank Tony. Editori. Kita mo si Frank, nagsimula kay Frank Editori nag-adapt nun eh. In-adapt ni Frank Editori yung hindi siya tumatalbog eh. Kita mo, lahat sila nag-make sila sa Amerika. So, Pero, kita mo yung, wala namang problema, magagalit sila sa pacing eh. Talagang nananalo sila, magalit sila mag-pacing, mga European rider. pulso Ang galing talaga. mag-pacing nun, ang galing dumiskarte nun. Lalo sa long races, sa mga European rider. Pero pagdating sila natatalo dun sa 10 seconds, doon sila tinatalo ng Last Amerikano. 10, may kakanin. Sa last 10 seconds. Yung last seconds, yun yung 250 meters na lang yan eh. No? Mga 10 seconds, mga 100 meters yun. Hindi, less than, mga 200. Hindi, 100 meters. Mga 150. Kasi Mga 150, last 150 na ikaka. Ngayon, Kuya Monchik, ikaw dumating sa Amerika ng year 2000. O 2001 ah. 2000 ako dumating dito. July 2000. Tapos, kailan ka lang ginete dito? Yun, July. Sumakay ako ng July. Okay? Sa Los Alamitos ka agad? Sa Los Alamitos. Kasi, pinasakay ako ng Ninong. Sino? Ninong Boyet Reyes. Boyet Reyes. Siya shout yung out. nakamalaki na itulong sa akin, si Boyet Reyes. Kasi sa kanya ako Yan nag-ensayo. yan yung Aurelio Reyes III. Oo. Boyet. Oo, kung tawagin yan dito sa Amerika, AR. AR. Aurelio Reyes III dyan. AR ko tawagin. May mga naging kabayo pa recently, pero wala na rin yata si Ninong Boyet pa, di ba? Nasa Pilipinas eh. Ewan ko lang kung ilang may kabayo siya sa Pilipinas. Dito Wala. sa Amerika, wala na siyang kabayo eh. Umuwi na siya ng Pilipinas kasi. Pero ang laki ng utang na loob niya, yan ang tumulog sa akin kumuha ng lisensya. Yan ang nagpakilala sa akin sa mga trainer.
Sa mga, yun ang kalasa, kaya nga, So, no, kaya yung unang sakay ko sa Los Alamitos, sakay ko yung kabayo niya, race 5. oh, Race 5 pa kami. Tapos, ang ang maaga ako dumating doon, dahil buti maaga ako umalis, grabe na traffic ako noon sa 4:05. Umalis ako ng alas 2, dumating kami alas 6. wow, Alas 7 karera. wow. Pagod ako. Race Patulog 5. na ako. Race 5 pa naman ako. Sabi ko, doon muna ako sa kwarto, matiparog ako. Papagod ako. Ang pangit ng Jackson ng Los Alamitos, ang baboy. Okay. Di okay na, pinagtsaga ko na, sabi gusto kong maiga eh. Sabi ko gano'n. Hanggang sa ano, may tumatawag sa akin. Tatakbo race ko, may tumatawag sa akin. Oh. Ramon Gusi. Oh, why? What's happened? I'm here. Sabi ko, oh, there's a change jockey. You want to ride it? The trainer's looking for, kasi yung trainer na yun, si William Corey, pinakilala ako ng nino ko. Okay. Race 1 yan, race 1. Race 1. O sige, ko eh. Hindi ko kilala yung kabayo, hindi ko kilala. Kilala ko yung trainer, pinakilala sa akin ng nino ko sa Pumona. Ayan, aksidente. Si William Corey. Presidente, 7-2, tercero llamado, cuarto llamado. Oh, 72. 7-2, Wow. lads. Tercero llamado, cuarto llamado. Numero 10 ako sa labas. Pilipino ako, numero 10 sa labas. So, ano distansya? 4.5, 900 meters sa atin. Di lang sarado, inabot nila. Tumulpi ka na Pagalis, agad. sa Sulis Kalaboy ako, zoom. Tinapya Sigaw pa. sa akin eh. Oh! Sigaw sa akin, Sulis Kalaboy ako, takang boom. Nanalo ako. Ganun, unang sakay, unang panalo rin. Nanalo ako. Siyempre talagang batod ng... Nanalo ako, unang pasakay ko. Di, sabi sa akin ng ninong ko, isipin mo, kung gusto mag-stay dito, ayusin natin yung Papeles mo. mo. Kasi, kinausap ko yung asawa ko, naisip ko na rin, masakay na bukasan ng mga anak ko. Tsaka nachichismis na rin ako doon sa Amerika, sa Pilipinas eh. Nachichismis na, nababalita, iba yung nachichismis. Nababalita ka na sumakay ka dito. Hindi. Nachichismis ako rin na-involve ako sa Sa Pilipinas? Oo. Game fixing. Sa game fixing eh. Ay, mamaya kwento natin yan sa party. Tapos, kaya nag-stay na kami rito ng asawa ko. Sabi ko, dito na tayo. Sige, okay. Kinausap ko yung ahente, na-approvean na. Sabi ng ahente. May mga ano rin kayo, mga Jerry Maguire din kayo dito na Oo, sa ahente. nanap ako ng ninong ko ng ahente. Naikuha niya ako ng ahente. Tapos, in-sponsoran ako ng ahente ko na magkaroon ng visa. Pinirma niya, in-apply niya. Tapos, kinuha ko lahat ng credential. Yung dala ko yung credential ko sa Pilipinas, pinakita ko, in-apply namin. Na-approvean ako ng O1 visa. Wow. O1 Green card na yan. O1 visa, papunta na ng green card yun. Okay. O1 visa. Tapos, pinitisyo ko agad yung mga, nung ma-approvean ako. Dumabas yun, na-approvean ako noong September, October, ganun. In-apply namin August eh. August namin in-apply yun. Tapos September, October, na-approvean na agad ako nun. Tapos, inako yung pamilya ko, kinuha ko agad. Okay. Kaya 2001, tinapos na nila yung school year. Umuwi na sila, pumunta na sila lahat dito. Lipat na sila lahat dito ng 2001. Okay. Tapos nagpalit ako ng aksidente, yung ang ahente ko hindi na sumipot. January, hindi na sumipot. Saglit lang kayo ng ahente. Oo, hindi na sumipot. Wala ako ahente. Buti na lang, nakilala ako nung isang ahente. Isang hinete naman, nakilala sa akin na isang horse owner. Ito walang hinete to, baka gusto mong pulit to. So gano'n ka nagsimula sa Lagnitos. Ginawa ko ng ahente, sabi niya, sige, fourth choice kita. Kasi meron ako 3 ahente pa na thoroughbred rider. So ilan lang natasakay mo nung nagsimula ka dito? Nagsisimula ako rito, kung masumakay ako sa unang ahente ko. Swerte na ako, bisakay ng 3 sa isang linggo eh. Okay. Konti Meron na. pa panalo ko sa isang linggo. Walang sablay yun. Wala sa yun. Sa isang linggo nagpapanalo ako. Nakaka-chamba lagi ako, nakaka-chamba. Kaya kinuha nga ako ng ahente. Kasi eventually... Kasi fourth choice eh, kinuha ako eh. Kasi kung walang nakikita sa akin, hindi ako kukunin yun. So ngayon... Kasi di yung katakataki nga eh. Nagbayad pa ng $40,000 eh.
makakuha ka lang siya ng ano rito. So, Hinete. so pati Kuya Estoy, Kuya Monching, ikaw lang ba naging hinete dito sa Los Alamitos? So meron din ibang Pilipino? Si Istoy sumakay dito. Si Kuya Estoy, Si Kuya Ebot. Si A.S. Jacob ay bayaw. Si Estoy Jacob po ay bayaw ho ni Kuya Monching, anak ko ni Mang Jerry. Trader nung araw yung AS GL Jacob. Ah. Ayan. Tapos Siya trade, ano ni Buboy? Kapatid na rin pala si Buboy. ano? Bayaw pa rin pala si Buboy. Ano? Tapos sila, Kuya Bong. Sumakay dito si Kuya Bong. Bonggose? Tapos si Kamu, unang nakareputar ng Amerika, sumakay si Kuya Bong. Ano na sabay si Kuya Bong? Unang-una si Kuya Bong, 80s yun, early 80s. Tapos si Kamu, Okay. 85 ata sumakay si Kamu rito. Dahil alam ko si Galpo dapat papadala rin, R.A. Galpo eh. Kaso nahulog si R.A. Galpo. Pero yan, salit-salit lang yan, hindi sila matatagal. Hindi sila tumagal eh. Hindi sila tumagal kasi hindi ko alam kung ano rason nila. Tapos si Johnny Saulog dumating dito. Sumakay din si Johnny Saulog dito. So marami na rin. Oo. Tapos ako na nga, si Johnny Saulog, ako na ngayon. Tapos si Estoy yung uli. Tapos si Stoy, tapos si Kuya Ebot. Si Kuya Ebot, sumakay rin dito. Si Kuya Ebot sumakay. Sandit lang din. Sandali lang din si Kuya Ebot. So kung after sa generation niya, wala nang iba. Tapos to wala na, sayang nga, walang napupunta. So dapat nga, ayun, guys, mga hinete. Sa akin ang sinugal ko nun, biro mo, ang hihat ng karir ko nun, Jackie of the Year ako ng 1999. Ganun ba? Ikaw, Jackie of the Year Oo, ng 1990. Ang hihat ko nun. From simula pinanganak yung bunso ko, nagsimula swerte ko, 95 ata, 94 to 90, Yun nga yung- 1999, ang hihat ng karir ko nun, talaga. Yun nga yung... Ayun yung napasok. Yun ang, kaya malaki utang na loob ko kay Kuya Boying Guerra dahil siya nagpasok sa akin June Paman, doon ako na-hire. Ay, ikaw ba hinete ni John Paman? 94 noon. Okay. Tapos naghinete ako ni June Paman. Sino pa mga ibang amo Tapos mo? naipasok din ako ni, nung naipaabang hinete ako ni June Paman, sakto si Oti Boy. Walang hinete. Si Oti Boy ay si Toti Berhel de Dios. Oti Berhel de Dios. Yun nga yung kay Lahabi, Si Berhel de 3-in-1. Dios. Oo, yun. Wala siyang hinete doon sa Kilagitik, sa sweepstake, dahil si Kamu dapat sa kainiwan ni Kamu dahil sasakyan niya yung kay William, kay Tony Tanata. Kaya nirekomenda ni Kuya Boying ako. Sabi, natatakot siya dahil sa daddy ko. Sabi niya, dahil sabi niya. Yung may-ari ng kalera. Yung may-ari, sabi ni Kuya Boying, hindi pinapatulan ng amaya. Kasi talaga yung mga kaibigan ng daddy ko, yung talaga very close sa kanya. Nakilala kami. Alam nilang hindi kami pinapakailaman ng daddy ko. Hindi nila alam yun, hindi alam ng mga house owner yun. Mamaya, ikikwento natin yan. Hindi Yung side ng kalera, yung fight 3 natin. Kaya sabi ng Kuya Boying sa kanila, ni kay Ote Boy, sagot ko yan, pagka niloko ko niyan, ako gugulpi, sa harapan mo, gugulpihin ko yung batang yan. Sa harapan mo, gugulpihin kasi ko. siyempre, may stigma ang guse. Oo. Alam Sa harapan mo, guse. gugulpihin ko yung batang. Si Kuya Boying, bata pa ako, mabait na sa akin yan. Napakabait. Hineti pa yung pagdat pa narin, binibigyan ako 10 piso niya. Ano ba? Oo, kasi kalaro ko yung anak niyang panganay. Si Boyet. Si Nino. Si Nino. Oo, kababata ako yung Kilala ko si kalaro Nino. ko. Mas bata sa akin si Nino, pero kami lagi magkalaro. Yung napangasawa kasi ni Nino, parang tiga silang yata yung... Nasa Colorado ba yon? Si Nino? Hindi, nasa nanay niya, sa Pangasinan ata o Pampanga. Okay. Nasa nanay niya ngayon eh. Okay. Ayun, yun ang story, yun ang yun ang naging ano ko nga ron. Tapos, sino pa? 99, bakit ka naging Jockey of the Year? Oo, 1999 ako, tour pa. Sino yung mga sinakyan mo na? Ayan, yung trophy ko, Jack of the 1999. Ayun pala mamaya papakita natin. Sino yung mga sinakyan mo nung pera kay Lahabi, kila 3-in-1? Yung sila power drive. Power Dive, George Lasate. Oo, ako Ikaw nagpapanalo. rin ba? Ikaw ba yun? Nung matanggal si Chua, ako nagpapanalo. Si Arochua. Oo, nung matanggal si Aro. Ano tawag kay Kuya Junior? Oo, Jackie Jr. Jackie Junior. Kuya Junior, hi Kuya Junior. Yan, speaking of Sa akin nalipat yun. Si Power Drive. Si George Lasate. Sino pa? Yun si Master Color, pinapanalo. Uy, Master Color, mamaya may Yun, naging hinete sa ako inyo. ni Danding Kuwangko, kaya pang double-double ako kay Danding Kuwangko. Kay Tik-Tik. Nakasakay ako pang staircase kay Boss Henry Kuwangko. Sino kabayo?
Sila Senso Pritim. O, sense to freedom. Mga nasakyan ko yan. Sila Senso Pritim. Pinanalo ko yung stake race. Kay Bang Karding, kay Karding Paho. Tapos, yun nga, tapos balik ka na nga dito sa Los Alamitos. Tapos yun, nga. Ilang years ka dito sa Los Alamitos na ginete? More than 20 years akong hinete rito. 20 years? More than 20. Nag-resign ka 2020. 2021 akong... Nag-retire. Hindi ako naman ako nag-retire Pandemic. kasi nahulog ako ng 2021 eh. So 20 years. Kailan ka 2021 ako nahulog eh. Tapos hindi pa naman ako nagre-retire. Babalak pa rin ako sumakay. Kaso, sabi ng doktor, di na ako pwede. Ayun ang hirap ng buhay ng hinete. Kahit huwag din daw kasi, sabi ng doktor, pwede kung isang beses lang. 3 beses, pangatlo na yun eh. May nakita. Kasi nabali na itong leeg ko noong 2005. Tapos nabali ulit ng 2011. Tapos yun, 2021. Okay. Pangatlo 2021. Iba. Kaya si lahat ng ano ko nung sa cervical ko, bali na yan. Mula C6, C7, C2, C3, and C1, C2. Puro bali na yan. Ano ba? Ang wala na lang bali sa ano ko, pati yung thoracic ko may bali. Thoracic 1 and 2 may bali. So bali, ang system, 20 years ka sumakay, pero parang naging jockey of the year ka dito, di ba? 10 taon akong 10 leading years? jockey dito. 10 taon ako naging Leading jockey for, anong year yan? Yung sa 2001, 2002, Ano nagsimula ka na? Always 2006, jockey of the year ka? 2007. Kasi yung naging jockey of the year nga ako nung magpalit ako ng agent. Nagpalit ako ng agent okay. mga March na kinuha ko noon. Ang Los Alamitos lang yan o? Los Alamitos. Okay. Sa Los Alamitos lang. Leading jockey sa Los Alamitos. March na, gabagal yung agent ko. Biro mo, miski fourth choice lang ako, yung pinag-iwanan ng 3. Oh. Sa akin mapupunta ngayon. Naipapanalo ko. Siguro mo kung sumakay ako sa isang linggo nun, nagiging 8. Sa 8 o 5 ipapanalo ko sa loob ng isang linggo. Ganun ka grabe. Oo, May nakita ka ako dito, naka 1,000 wins ka na yata. Oo, yan. Yan Kaya ang pakita natin. sabi nga nila wala na mga kaburan ng record ko sa Los Alamitos eh. Yung record ko. Ikaw pa pinakamaraming panalo sa Los Alamitos? Sabi sa Thoroughbred sa Thoroughbred. Thoroughbred wins. Wala na rin mga kaburan yan sabi. Mabura man. Matagal siguro mga 30, 50 years. Maybe 100 years sabi nila. Okay. So bali, okay ba ang sweldo dito ng hinete? Ngayon, oo. Kasi Simula dati, kasi sa riding fee lang, buhay ka na eh. so, magkano ang riding fee dito? Dati, nabot ko 40 lang eh. $40 per sakay? Per ride lang eh, oo. Okay. Dahil simula nung ang naging chairman ng Racing Commission namin dito, ay yung artistang si Bo Derek. Kaya alam mo yun? Ay, yung sexy. Yung sexy actress. Oo. Di ba? Oo. Yun ang naging chairman. Naging malapit sa mga mababa. Hindi siya pala horse owner. Okay. Yung malagi mababa. Kasi yung hinete, noong panahon pa, may 5 dekada nilang hinihingi na So, itaas yung... So $40 yan. itaas yung riding fee, Ah. magkaroon ng retirement, matagal ang hinihingi ng hinete yan, nire-request ka kada chairman ng Racing Commission, hindi binibigay kasi ang chairman ng Racing Commission lagi, horse owner. Magkano naman yung premium ng first place? First, second, ganun, sa hinete. Magkano yung naabot? Ngayon at least 10%, at least pagka napanalo ka sa ngayon, inaabot na ng 1.5 eh, 1.2. $1.5 Mm-hmm. per Isang ride. panalo. Magkano 90 mil sa pera na. Isang panalo yun. Wow. Dati ito bago ko mahulog Okay. ganun. Kaya sabi ko nga, swerte ko lang kasi noong pandemic, kung magpanalo ko sa isang araw ng lagi nakakatatlo ko, 2. Bakit siya? Yung 10,000 linggo, maluwag sa'yo. Oo. Sabi ko nga po sa sawa ko, kaya doon ako na-depress nung mahulog ako eh. Hindi ako nahulog, sana bayad na yung bahay ko eh. Okay. Sa loob ng isang taon, dahil sa laki ng kinikita ko sa karera sa pagsakay sa inete, tapos kumikita pa ako sa ensayo. Wow. Ang laki ng bayad sa akin sa ensayo. Dahil bayad sa akin sa isang ensayo, 7 kabayo yung ensayuin ko. Sa amo ko, kay Pildi Amato, amo ko noon, $1,000 ang bayad sa akin. A month. A week. A week. A week. Wow. $1,000 a week.
Tapos pero pa akong, kasi pang 7 kabayo matatapos ka alas 9. Meron pa akong 2 kabayong pwedeng trangko. May babayad nun. Ibabayad naman yun, ano yun, under the table yun. Ang bayad nun, ang sigilan sa Santa Anita, 15 per kabayo. Pero ang sigil ko, 20. Pero ibang trainer, nagbayad sa akin ng 40, unahin ko lang sila sa list ko. Kasi magpapa-appointment Pati sa Santa Anita, naging active na jockey ka? Oo, pati siya doon ako So, Los Limito sa Santa Anita, shuttle bucket foil ka? kaya lang tumigil ako sumakay ng madalas doon, gawa ng napapagod ako, nagbe-burnout ako, simula nung mag-isayo ko sa umaga sa Santa Anita, kasi nag-isender ako sa Santa Anita ng mga big traders doon eh, maliban kay Bob Baffert. Si Bob Baffert ba dyan sa Santa Anita rin yan? Oo. Maliban kay Bob Baffert, yun ang hindi ko inanungan na puntahang kwadra, dahil dati si Bob Baffert, kung tawagin namin yan, Hitler? Bob the Butcher. Dahil? Nagpatrangko ng pila yan. Ilang isedro na niyan ang nabalda. Ilang isedro na niyan ang nabalda. Kaya nagpatrangko ng pila yan, pagka hindi mo tinrangkuan, out ka. Ganun yan. Ngayon, hindi niya magawa dahil mahigpit na ngayon. So, Nasimula na magkaroon ng nakialam yung animal activist. okay. Hindi naman. Ngayon, bago ka magtrangko, dadaan ka sa 3 veterinaryo. Gano'n? Oo. Kukunan ka ng dugo, i-report mo a day before. Kukunan ka ng dugo, tites yung kabayo mo. 3 veterinaryo mag-a-approve doon bago ka matrangkuhan yan. So, more than 1,000 yun siya dito. Oo. Tapos yun, nag-settle down ka na, nag-retired. Ilan taon ka na ba, kuya, ngayon? Ako, 58, mag-59 na ako ng Wow. October. Guys, may part 3 ho kami. Kasi yung part 3 ang pinaka-interesting dito dahil alam niyo yung mga kapilyuhan sa karera ng araw. Yun ang itatanong ko kay Kuya Monching. Alright? So remember to be good because God is good all the time. So abangan nyo part 3. See you guys.